kasi nga, well, finally nga po, sana ha, opo, ihiwalay natin muna itong ICI issue dito po sa agricultural smuggling na nako, Diyos ko po, Panginoon. Oo, bata pa ako eh. Tinatalakay mo na yan eh. Opo. Nandun pa po tayo sa una natin pinanggalingan na istasyon. Hanggang sa pagsisimula dito. Nakailan na po kami dyan ng mga dokumentaryo dito po sa issue po ng smuggling na ito. Ito pong pinakabagong PR ng BOC. Itong si Deputy Commissioner, itong DepCom na nasa ngayon, balita, na inspection po yung mga bulok. Oo, Marunilia. Yung dati nating kausap sa Bugatti. Hindi ba siya yun? Pati siya yung yun, di ba? Naalala ko lang kasi hindi na siya sumagot sa atin. I know, pati yung kanilang pinagkukuha ng mga sinasabi. Kotse, nangako siya na pati daw yung mga may-ari, ilalantad. Oo, bla bla bla, tsuktsak chenes. Si Sir Marunilia. Okay. Si attorney. Opo, yung spokesperson din po, hindi na nag-spokes. No? Anyway, di ba nandun sila? Bulok! Oo, na mga carrots. Bulok na po yung mga carrots, di ba? Okay. At nandun ho, binuksan nila, nangangamoy, etc. Stalyo, bulok. Bakit? Hindi lang pala yung gulay ang bulok, pati ang style nila. Oy, bakit? Yan na naman kayo eh. Oo. Sige, may smuggled, walang smuggler. Wala mga tauhan nung naabutan doon. Lagi mga tauhan sa bodega eh. Kasi nasabi ni Senator Kiko eh, may smuggled, walang smuggler. Yan ang sabi ni Ma'am Agot. Opo, magmula noon. Hindi po ba? Paulit-ulit lang, walang takot. Ano sabi nga ni Senator Kiko? Walang financier. Gumawa na ho kami niyan ng study. Sa Think About It. Binigay pa po namin actually kay Tito Sen during the 19th Congress in the last days of hearing nila. Naalala mo na may isang congressman na talaga naman. Isang congressman na napakaswapang din. Hello. Mga swapang talaga sa mundo, nanganganak eh, no? Kaya dapat talaga, dapat balutan siya ng dapat ikapon. Para di na dumami ang lahi. Hindi. Ginagawa yun sa mga hayop sa aso. Hindi ba pinakapon? Hindi, dapat balutan siya ng noong ginagamit na pambalot sa mga kabundukan. Ano yun? Anong pambalot? Malilimutin ka naman masyado. Anong tawag na doon? Yung pambalot sa kabundukan? Dapat balutin siya noon. Oo. Pag binalot siya noon, anong mangyayari? Anong tawag doon? Anong tawag doon? Nasa dulo na ng dila ko. Patingin ng dila mo. Baka makita mo. Rock netting. Ayan. Kasi pag naalala ko yung rock netting, naalala ko yung cat's eye. Yung bilangguan niya, rock net. Sa rock net? Parang maayos pa yun sa rock net na ilalagay. Sumapang. Ang pangit naman ito. Pinaglihis sa pera siguro yung batang yun. Okay. Sige, hinga malalim. Mamaya babalik tayo sa flood control. Pagtas ng smuggling. Alas 8:42 na po. Pinaglihis sa pera. Pwede kaya yun? Akala ko pinaglilihan lang pagkain. Pero naniniwala na ako ngayon na may mga tao talagang pinaglihis sa pera. Malamang nung buntis sa mga nanay nila, pera ba? Ang kinakain. Ang kinikrave? Anak-anak po! Hoy, sandali muna. Hoy, sa ating po mga kababayan overseas yung mga Pilipino po sa abroad, lalo na yung ating mga manggagawang Pilipino, mga binabanggit po ni Ma'am Pyra na dapat daw po mabulgar sa mga nangyayari po sa kanilang lalawigan. Kasi nga, as you all know, kami po sa aming pong programa dito ay we have limited resources. So sabihin po ng pagbubuo ng ganito pong uri ng mga investigative reports dahil po kami po ay radyo. At kami po naman din ay nagagalak na tayo po may mga katuwang sa TV5 News para po sa kaukulang pong kakaroon pa ng mas malaliman na pag-aaral at paghahayag sa mga nangyayari. Specifically po dito ngayon sa lalawigan ng Tarlac. Muli, salamat na marami para po kay Ma'am Pyra sa kanya pong sakripisyo and sa kanya pong dedikasyon na mabulgar ang korupsyon sa kanyang lalawigan, sa kanila pong bayan at eventually nga po
matigil na ito at managot ang dapat na managot. Babae pala yung kanyang anak po na tinambangan at napatay sa kanila pong laban kontra korupsyon diyan sa Central Luzon. Yan po ay bahagi nga ng sinasabi na low-hanging fruit. Ano po, yung naatin ng ating katanungan. Kasi dito po sa statement itong si Mr. Azurin, ang kanya statement na nung siya po'y unang humarap sa media, ang sinasabi niya na, basahin ko po yung bahagi ng kanya statement. Opo, sabi niya dito, as of now, wala pa kaming nakikita. We don't see any liable government official yet. Nung siya po'y tinanong kung meron na hubang identified na mga government officials accountable dito po sa skandalong ito. Yan ang sinasabi ng pangunahing investigador ng ICI ngayon. Kaya siguro po ang ating panawagan po kay Mr. Azurin, medyo buksan nyo pa ang inyong mga mata. Opo, para po kayo malantad sa katotohanan na meron na pong mga lugar na klarong-klaro na po ang mga pangyayari. Kasi kung merong isang Pyra Lucas na nakakapag-demanda ngayon sa ombudsman na kumpleto ng mga dokumento at informasyon, ang isang investigador na dating chief PNP ay wala pa daw pong nakikita. We don't see any liable government official yet. Nung siya po'y tinanong kung meron na hubang identified na mga government officials accountable dito po sa skandalong ito. Yan ang sinasabi ng pangunahing investigador ng ICI ngayon. Kaya siguro po ang ating panawagan po kay Mr. Azurin, medyo buksan nyo pa ang inyong mga mata. Opo, para po kayo malantad sa katotohanan na meron na pong mga lugar na klarong-klaro na po ang mga pangyayari. Kasi kung merong isang Pyra Lucas na nakakapag-demanda ngayon sa ombudsman na kumpleto ng mga dokumento at informasyon, ang isang investigador na dating chief PNP ay wala pa daw pong nakikita. We don't see any liable government official yet. Nung siya po'y tinanong kung meron na hubang identified na mga government officials accountable dito po sa skandalong ito. Yan ang sinasabi ng pangunahing investigador ng ICI ngayon. Kaya siguro po ang ating panawagan po kay Mr. Azurin, medyo buksan nyo pa ang